ba naman si Renz? Hindi man niya inayos yung mga ginamit niyang hanger. Umalis na lang bigla. Mga bag niya, kalat-kalat pa. Mana po, Nay. Kawan ka ng Diyos, anak. Kumain ka na ba, anak? Hindi pa nga, Ma eh. Naubos yung baon ko sa ginawa namin project. Teka nga at paghahain kita. Sige, Ma, ipapasok ko din tong bag ko sa kwarto. Renz! Renz! Ika nga dito. Bakit po, Ma? Kinain mo ba yung tirang ulam sa loob? Opo, Ma. Di ba tinanong kita kanina kung wala nang kakain? Kaya kinain ko na yung natirang ulam. Bakit, Ma? Wala na tayong ulam? Nagugutom pa naman ako. Naku, tong kuya mo kasi, kinain niya yung natirang ulam na nilagay ko sa lamesa. Lah, nagpaalam naman ako kanina bago ko kainin yung pagkain dyan. Hay nako, bumili ka na nga lang ng ulam dyan sa labas para sa kapatid mo. Ano ba naman yan, Ma? Pwede na lang siya yung pabilhin mo. Sige na, nakikita mong nagugutom na yung kapatid mo. Sige na, Kuya. Pagod daw galing school eh. Ano ba yan? Akin na nga. Gutom lang, di na pwedeng utusan. Sige na, bumili ka na. Ang dami mo pang sinasabi. Buti nga sa'yo. Anong ulam mabibilin ko? Ikaw na bahala, basta ibalik mo sa akin yung sukle. Tara, pasok na tayo sa loob. Oh, Ma! Ma! Oh, ito na yung ulam. Bakit ganito yung binili mo? Alam mong hindi kumakain ng gulay yung kapatid mo. Lah, tinanong ko kayo kanina kung anong ulam. Sabi niyo ako nang bahala. Alam mong hindi kumakain ng gulay yung kapatid mo. Ma, parang nananadya si Kuya oh. Oh, papalitan mo na lang ito sa karinderya. Ano ba yan, Ma? Ang init-init sa labas eh. Ipapabalik mo pa sa akin to. Kung ayaw niya nito, magbukas na lang siya ng dilata. Ano ba yan, Ma? Ayoko ng dilata eh. Kakadilata ko lang kaninang umaga. Ang arte mo naman kasi sa pagkain eh. Hay naku, Renz, amin na nga yan. Ikaw, Mercedes, pumasok ka na sa loob. Magbukas ka na lang ng dilata. Mamayang gabi na lang ako magluluto. Ano ba yan? Minsan na nga lang ako mag-uutos sa'yo. Ang arte-arte kasi sa pagkain eh. Ma, Oh, bakit? Ma, ano kaya kung mag-aral ako ulit? Ano naman nakain mo at naisip mong mag-aral ulit? Ang hirap kasi maghanap ng trabaho eh. Lagi kasi ginahanap nila yung nakapagtapos ng kolehiyo. Bakit ngayon mo lang naisip yan? Kasi nahihirapan ka na. Dapat kasi dati, nung pinag-aral kita, pinagbutihan mo na. Kaya nga po ako nagsasabi sa inyo ngayon kasi mali yung ginawa ko dati. Naku! Wala na akong perang pampaaral sa'yo, Renz. At sigurado ako, magbubulakbol ka lang. Dati yun, Ma. Iba na ngayon. Para din naman sa atin to eh. Kaya gusto ko makapagtapos ng kolehiyo. Hindi na, Renz. At isa pa, hindi ko nakakayanin. Nagkukolehiyo pa yung kapatid mong si Mercedes. Kahit ako na po yung bahala sa allowance ko, Ma. Basta sagutin nyo lang po yung mga babayaran ko sa eskwelahan. Hay naku, Renz. Ayoko sumugal sa'yo. Mabuti pa yung kapatid mong si Mercedes. Hindi ako binibigyan ng sakit sa ulo. Ba't ba lagi na lang si Mercedes? Paano naman ako, Ma? Kasi yung kapatid mo, hindi ako binibigyan ng sakit sa ulo. Lagi siyang nasa honor at matataas yung grado niya. Hindi kagaya mo na puro palakol. Huwag na nga lang. Ganyan na kasi yung tingin nyo sa akin. Paano ko naman papatunayan na hindi na ako katulad ng dati? Kung ikaw mismong mama ko, hinusugahan ako. Aba, Renz! Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Hindi ko sasayangin ang pera ko sa'yo kung puro bulakbol lang naman yung gagawin mo. Kuya, si Mama. Anong problema nun?
Ma, ano problema ni kuya? Tinatanong ko lang kung asan ka pero hindi siya sumasagot. Huwag mo nang pansinin yung kuya mo. Bakit ma? Nag-away na naman kayo ni kuya? Naku, oo anak. Paano ba naman? Gusto niya mag-aral ulit. Bakit daw po gusto niya mag-aral ulit? Nahihirapan daw siya maghanap ng trabaho dahil hindi daw siya nakapagtapos ng kolehiyo. Eh ba't ayaw mo kasi payagan ulit ma? Naku, hindi na. Pag-aaralin mo. Tapos ano, magbubulakbol lang ulit. Sayang lang yung pera ko. Ilalaan ko na lang sa pangkolehiyo mo. Eh baka naman kasi nagbago na talaga si kuya ma. Naku anak, kilala ko yung kuya mo. Sa una lang yung ganado. Baka katagalan, tatama rin na naman yan. Kawawa naman si kuya ma. Baka hindi siya makahanap ng trabaho kasi hindi siya nakapagtapos. Alam mo anak, kung talagang magaling yung kuya mo, kahit hindi siya nakapagtapos, makakahanap yan ng trabaho. Ibig niyo pong sabihin hindi magaling si kuya? Ano bang alam ng kuya mo? Eh nung nag-aaral yan, puro na lang palakol yung marka. Puro barkadang inuuna niya dati. Kaya nga walang natututunan eh. Kaya ikaw anak, huwag kang tutulad kay kuya mo. Nag-aaral naman ako ng mabuti ma para maging masaya kayo sa akin. Oo, alam ko naman yun anak. Halika, pasok na tayo sa loob. Sige po ma. Kuya Renz. Oh, bunso! Oh, bakit ngayon ka lang bumisita? Nako, busy ako sa pag-aalaga kay Tyron. Andiyan ba si mama? Ah, oo, nandito. Teka lang, tatawagin ko. Teka lang kuya, galit pa kaya sa akin si mama? Hindi na siguro galit yun. Ilang taon na rin naman yung nakalipas. Natatakot kasi ako kuya na baka galit pa rin siya simula nung umalis ako. Ano ka ba? Normal lang naman na magalit si mama. Kasi sa'yo niya binuhos lahat ng tiwala niya. Tapos sumama ka lang kay Jonald. Oo, alam ko naman yan kuya. Kaya lang nangyari na eh. Pero dapat kinausap mo pa rin si mama noon. Natatakot kasi ako kuya. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Tapos, ikaw pa yung nakakatulong kay mama ngayon na dapat ako yung gumagawa kasi ako yung nangako sa kanya. Ano ka ba, bunso? Magkapatid tayo. Kaya kung ano man yung naibibigay kong tulong kay mama ngayon, parang tulong mo na din yun. Salamat kuya ha, kasi hindi mo iniwan si mama kahit hindi kayo laging nagkakasundo. Ano ka ba? Ganyan lang talaga si mama. Kahit na ikaw lang yung paborito niyang anak noon, ayos lang sa akin. Ang kuya talaga. Pero ngayon, ikaw na yung paborito dahil nagbubuhay doon niya na siya nang dahil sa'yo kuya. Nako, hindi naman. Talagang sinuwerte lang ako dahil sa pinasok kong negosyo. Sana lang talaga kuya, hindi galit si mama. Nako, hayaan mo na yun. Maupo ka muna dito. Tatawagin ko lang si mama. Ma! Ma! O anak, Ano po ma? kumusta ka na anak? Ang tagal mo hindi dumalaw dito. Ayos naman po ma. Iimbitahin ko po sana kayo sa kasal namin ni Jonald. Kailan ba ang kasal nyo? Oo nga. Kailan ba kasi? Sa susunod na taon po ma. Nasaan pala yung apo ko? Ba't hindi mo sinama? Oo nga, bunso. Hindi mo man lang dinala dito yung pamangkin ko. Hayaan niyo po, sa susunod na dalaw ko dito, isasama ko na po si Tyron. May iba ako. Kumusta rin pagsasama niyo ni Jonald? Kwentuhan mo naman kami. Ayos naman po kami ma. Mabait naman po si Jonald. Minsan, maghapunan kayo dito sa bahay. Ma, patawarin mo ako. Akala ko kasi magagalit ka sa akin. Kaya hindi ko po magawang bumisita. Nahiya po kasi akong humarap sa inyo ni Kuya. May magagawa pa ba yung galit ko? Ilang taon na yung nakalipas, kaya kalimutan na natin yon. Oo nga. Mas magagalit si mama pag di mo sinama yung apo niya dito. Oo Kuya, bibisita din kami dito. Salamat Kuya. Salamat din Ma.